Butil-butil ang pawis ni Michelle. Dahil kinakailangan niya mag-research tungkol sa kanilang aralin sa ilang asignatura. Marami din silang proyektong gagawin. Aminado siyang hindi siya ganoon kagaling sa aralin at tanging sa pagpapaganda lamang siya eksperto. Kaya karamihan sa kanyang grado ay bababa. Napangiti siya na makita si Isidro na nakaupo sa kantina. Tumabi siya sa lalaki at marahang hinaplos ang kamay nito. Hi Isidro! Mag-isa ka lang bang kumakain dito? Pwede bang tumabi sa'yo? Oo. Wala naman akong kasama, Michelle. Hindi makapaniwala si Isidro na pinansin siya ng babae na lihim niyang iniibig. Magkaklase sila noong sekundarya at may lihim na siyang pagtingin sa dalaga. Kaya't masaya siya nang malaman na sa iisang paaralan lamang sila nag-aaral nang makatungtong sa kolehiyo. Napaawang ang kanyang bibig nang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Kumusta ka, Isidro? Gusto mo bang lumabas tayo? Talaga, Michelle? Hindi mo na ako iniiwasan? Pagpasensyahan mo na kung iniiwasan kita nun Busy lang talaga eh. Pero pagbibigyan kita na makasama ako. Kailan ba ang free time mo? Kung free time, wala nga sa ngayon. Paano kasi ang dami kong tatapusin na proyekto? Patong-patong na nga eh. Hindi ako makakapasa pag hindi ko itong magagawa at maipasa sa aking mga guro. Maaari bang tulungan mo ko, Isidro? Batid ko namang maalam ka sa mga bagay na to eh. Walang problema, Michelle. Handa akong tulungan ka. Masayang nakipagkwentuhan si Isidro sa babaeng kanyang iniibig. Sa wakas ay pinansin din siya nito. Halos na manhid ang buo niyang katawan nang maglapat ang kanilang mga balat. Tinulungan ng binata ang dalaga sa paggawa ng proyekto nito. Unang araw ay magkasama sila. Walang pagsidlan ng tuwa ang binata dahil kahit papano'y nakakasama niya ang dalagang pinakamamahal. Napalulun ng sariling laway si Isidro nang yumuko sa kanyang harapan si Michelle. Kaya't kitang-kita niyang malulusog na dibdib nito na lumalabas sa spaghetti strap nitong suot. Dahil sa nirerespeto niya si Michelle, siya lang kusang umiwas na mapansin ang maseselang parte ng katawan ng dalaga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sinasadya ng dalaga na magpakita ng maseselang parte ng katawan nito upang mas epektibong pangaakit ito sa inosenteng si Isidro at gawin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Pagod na ako eh. Maaari bang magpahinga muna, Isidro? Sumasakit na rin kasi ang mata ko. Malagkit ang tingin ni Michelle sa binata habang nakaharap ito sa kanya. Mapapansin ang pamumula ni Isidro dahil sa pang-aakit ng dalaga. Bagamat ng sumunod na araw ay ipinaubaya na ni Michelle ang lahat ng mga gawain kay Isidro, kapalit ng pangako na makakasama siya nito na manood ng sine na silang dalawa lamang. Hindi alintana ni Isidro ang hirap habang pinagsasabay ang kanyang aralin sa mga ipinagagawa sa kanya ng babaeng pinakamamahal. Kahit nagtatrabaho siya sa gabi, habang nag-aaral naman sa umaga, ay nagagawa pa rin niyang balansehin ang kanyang oras. 2:00 na madaling araw palaging natutulog si Isidro. Bagamat kinakaya niya ang lahat sa pagnanais na makasama si Michelle. Yun ang pinangahawakan niya, nakayanin ang lahat ng hirap upang mapalapit sa dalaga. Humahangos na sinalubong ni Isidro si Michelle sa hallway upang ibigay ang folder na naglalaman ng piniresearch nito. Magandang araw, Michelle. Ito na pala yung pinagagawa mo. Pasensya na dahil ngayon ko lang ito natapos. Tinanggap ni Michelle ang folder na ibinigay ng binata. Namangha siya dahil sa husay at napakapulido ng mga nilalaman ng nakasulat doon. Maraming salamat, Isidro Pero 2 pa lang to eh. May 3 pa akong gagawin. Isusunod ko na lamang yun. 1 linggo pa naman ang ibinigay na palugit sa'yo, di ba? Kaya pa nating tapusin yun. Maaari bang ikaw na ang gumawa nun, Isidro?
Nahihilo kasi ako at sumasakit ang ulot mga mata ko sa kakatutok sa computer. Sige, ibibigay ko na lamang ulit sa'yo. Wala nang nagawa ang binata. Kahit ang pinag-usapan nila ng dalaga ay tutulungan lamang niya ito. Subalit sa kanya pa inasa ang lahat ng gawain. Napabuntong hininga na lamang ang binata na magpaalam si Michelle sa kanya dahil may importante pa itong gagawin. Yun din ang dahilan kung bakit palagi siyang kinakausap ng babae. Kahit papano ay nasisilayan niya ang magandang mukha ni Michelle at masaya na siya roon. Masalampak na napaupo si Michelle sa silya katabi ni Karen. Kinuha niya ang alkohol sa kanyang baga at halos maubos na ang isang bote sa kakaspray niya sa buo niyang katawan. Kulang na lang ipaligo mo yung alkohol Nangangati kasi ako sa tuwing lumalapit yung Isidro na yan sa akin. Nakakadiri ang malalaki niyang tigyawat, baka mahawa pa ako. Sino bang nagsabi sa'yo na lapitan mong taong yun? At saka, mabait si Isidro, kahit ganun ang mukha niya. Mabait na sa mabait. Kung hindi lang kailangan hindi talaga ako lalapit sa pangit na yun. Huwag mong sabihin na sa kanya mo ipinagawa lahat ng project sa subjects natin. Ganda ang puhunan ko, girl. Kaya ayan, walang kahirap-hirap. Hindi nasasabog ang utak ko sa mga projects na yan. Gusto namang gawin ng mokong kaya hayaan mo siya. Baliw ka talaga. Kawawan naman si Isidro. At dapat ikaw ang gumawa nun dahil mga aralin at proyekto mo yun Tumahimik ka nga riyan. Inggit ka lang kasi walang may gumagawa para sa'yo. Inirapan ng dalaga ang pinsana habang abala sa paglalagay ng pulang lipstick sa kanyang bibig. Kahit na inaantok may tinapos pa rin ni Isidro ang lahat ng proyekto ni Michelle. Nang sa ganun ay makasama na niya ang babae na laman ng kanyang puso. Walang araw na hindi niya iniisip ang dalaga. Kaya't masilayan at makausap lamang ito ay labis ang galak na kanyang nadarama. Kinaumagahan ay masaya niyang iniabot ang folder kay Michelle. Sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataon na makasama ito sa sinihan. Salamat muli Isidro Mabuti na lamang may isang kagaya mo. Kung hindi, bagsak na naman ako sa klase. Walang anuman Michelle. Para sa'yo lahat ay gagawin ko. May gagawin ka ba sa linggo? Day off ko kasi kaya yayayaan sana kita manood ng sine. Sa linggo, may lakad kasi kami ni Karen May part-time job kami kay Tia. Ha? Part-time job? Wala naman Siniko ni Michelle ang pinsan at pinandilatan ito ng mata. Nakuha naman kaagad ni Karen ang ibig sabihin ni Michelle, kaya't napasulyap na lamang siya sa binata. Naaawa siya kay Isidro sapagkat ginagamit lamang ito ng pinsana upang mapadali ang aralin nito. Agad na tinilikuran ni Michelle ang binata at tinungo ang kinaroroonan ng mga kaibigan. Ilang linggo ang lumipas na hindi pinapansin ni Michelle ang binata. Palagi niyang dinadahilan na may lakad sila ng barkada. Nakalimutan na nito ang pangako kay Isidro matapos na gawin ng binata ang lahat ng kanyang kailangan. Napansin ni Isidro na mag-isang naglalakad sa hallway si Karen kung kaya't nilapitan niya ito. Bahagya siyang napangiti sa babae at nahihiyang nagtanong. Magandang araw Karen. Bakit hindi mo kasama si Michelle? Hi! Kasi may sinat siya Masama raw ang pakiramdam niya. Ganun ba? Kung maaari, ikumusta mo na lamang ako sa kanya. Ito palang bulaklak. Pakibigay mo lang sa kanya. Pagpasensya mo na yun Pero hindi mo na kailangan na gawin ang lahat ng pinapagawa niya sa'yo. Lalo na yung mga projects at aralin niya. Ayan tuloy, ikaw ang nahirapan. At saka, umasa ka sa sinabi niya sa'yo. Ayos lang yun. Busy lang siya siguro. Darating din ang araw na makakapag-usap din uli kami. Sige, pakibigay mo na lamang sa kanya yung bulaklak ha. Awa at pagkamangha ang nararamdaman ni Karen sa binata. Sa kabila ng hindi kagandahan itong itsura, ay may puso naman itong busilak. Ngunit inaabuso lamang ng taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang mga ginawa.
Pagdating ng bahay ni Karen, ay agad niyang tinungo ang silid ng pinsana at ibinigay ang bulaklak na nanggaling kay Isidro. Ito palang bulaklak pinapabigay ni Isidro. Kamusta ng pakiramdam mo? Ilayo mo nga sa akin yan. Nandidiri ako. At isa pa, hindi ako interesado sa mga bagay na nanggaling sa kanya. Hindi interesado. Pero sa kanya mo naman pinagawa lahat ng mga kailangan mo sa klase upang makapasa ka. Umasa ang tao sa pangako mo na manonood kayo ng sine pagkatapos niyang gawin ang mga yun. Pwede ba wag mo akong pangunahan? Kasalanan niya yon kasi mabilis siyang mauto. Sino naman ang sasama sa kanya sa ganung itsura? Ikaw na lang kaya? Alisin mo yung bulaklak sa harapan ko. Nabibwisit ako. Napatayo si Isidro sa kanyang kinauupuan nang matanaw si Michelle na naglalakad mula sa grupo ng mga kababaihan. Bahagya siyang napangiti at marahang napabuntong hiningang kinuha ang bulaklak sa kanyang tabi. Maayos ang pananamit ng binata sa puting polo at pantalon nitong suot. Dumagdag pa ang nakapumada niyang buhok na napakalinis tignan. Magandang umaga, Michelle. Mabuti nakita kita ngayon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Bulaklak pala para sa'yo. Ay, salamat Isidro ha. Pero kasi malayo pa naman ang kaarawan ko para bigyan mo ng bulaklak. Gusto ko lang sanang ibigay ito kahit na hindi mo pa kaarawan. Napakaganda mo kasi. Yeah, I know. Maganda talaga ako. Ngunit, hindi mo naman kailangang mag-abala pa. Hindi ko naman kailangan ng bulaklak na yan. Allergic kasi ako eh. Pasensya ka na Isidro ah. Maaari mo bang ilayo ang sunflower na yan? Ang sakit kasi sa ilong. Sige ha, mauna na ako. May pupuntahan pa kami. Gusto pa sanang kausapin ng binata ang babaeng iniibig. Subalit kagad na siyang tinalikuran nito. Naririnig pa niya ang tawanan ng mga kaibigan ni Michelle. Napapalingon pa mga ito sa kanyang kinaroroonan. Pasalampak na napaupo si Isidro at pailing-iling na napatingin na lamang sa sunflower na gusto niyang ibigay sa dalaga. 3 taon nang naniligaw si Isidro kay Michelle. Subalit hindi man lamang siya nito kinakausap ng maayos. Masaya na siya sa tuwing nilalapitan siya ng babae at nakikisuyo na gawin niya ang ibang proyekto ng dalaga. Batid niyang hindi siya gusto ni Michelle noon pa man. Subalit hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay mauhulog ang loob nito sa kanya. Animoy napipiko na si Michelle sa kantyawan ng kanyang mga kaibigan. Tigilan niyo nga ako. Hindi ako magkakagusto sa lalaking yun. Sarat ang ilong at halos wala ng espasyo ang mukha sa mga tigyawat niya. Ew, nakakadiri. Kahit sa panaginip, hindi ko kayang maglapat ang aming mga balat. Tumitirik pa ang mga matang sambit niya habang nakapamewang. Maya-maya'y sumulpot sa likuran ni Michelle si Carlos na isa sa kanyang manliligaw. May ibinigay rin itong bulaklak at masayang tinanggap niya yun. Akala ko ba allergic ka sa mga bulaklak? Bakit panisinghot mo ng rosas na yan? Siyempre, kung galing ba naman sa pogi eh. Drama lang ang allergic na yun. Allergic kasi ako sa pagmumukha ng pangit na lalaking yun. Pwede ba hinaan mo yung boses mo sakaling marinig pa tayo? Nakipagkwentuhan si Michelle kay Carlos. Ilang sandali nagpaalam ang lalaki nang may tumawag sa kanyang cellphone. Hindi na ito makasasabay sa dalaga pauwi dahil may lakad silang magkakaibigan. Napatingin si Karen sa pinsan na masayang tinatanaw ang manliligaw palayo sa kanilang kinaroroonan. Sa kakapili mo, baka si Isidro pa ang makatuluyan mo. Abay, sobrang imposible yan. Sa ganda kong to, papato lang sa isang engot na yun? Naisip ko lang, umiikot ang mundo girl. Baka sa kakataboy mo kay Isidro, siya pa pala makakatuluyan mo. Itiko mo nga ang bibig mo kung wala kang sasabihing maganda. Ikaw na lang kaya ang magpaligaw sa Isidro na yun. Total, awang-awa ka sa pangit na mokong na yun. Kakainis. Inirapan ni Michelle ang pinsana
at patuloy na sinisingkot ang rosas na ibinigay ni Carlos. Ilang sandali na padaan si Isidro sa kanilang kinaroroonan. Michelle, akala ko ba'y allergic ka sa mga bulaklak kaya hindi mo tinanggap ang binigay ko? Nakikita mo ba to? Rosas to. At isa pa, pwede bang layuan mo na ako, Isidro? Nakakaumay ang pagmumukha mo eh. Pasensya ka na, Michelle. Sa susunod, rosas na ibibigay ko sa'yo. Wag na! Ang gusto ko, layuan mo ko. Ayoko sa'yo. Hindi tayo bagay. Sana maintindihan mo yon. Inis na idinikit ni Michelle ang inunguyang bubble gum sa buhok ng binata. Padabog itong umalis, sabay irap kay Isidro. Pagpasensya mo na yun, Isidro ha. Dati ko pang sinasabing ayaw niya sa'yo eh. Ikaw lang to nagpupumilit na mapansin niya. Isa pa, wala na kasi siyang kailangan eh. Nagawa mo ng proyekto na kailangan niya. Kaya ayan, sinungitan ka na. Ilang beses ko na rin sinabihan ng pinsan kong yan. Pero ang artean may pagka-spoiled kasi eh. Sige Isidro, mauna na ako ha. Mag-ingat ka pa uwi. Mapaklang napangiti na lamang si Isidro kay Karen. Magpinsan ang dalawa, ngunit ang layo ng ugali nila sa isa't isa. Si Karen ay pala kaibigan, hindi katulad ni Michelle na namimili ng kakaibiganin, lalo na yung may kaya sa buhay. Labag man sa kalooban ni Karen ang ginagawa ng pinsan sa binata, wala naman siyang magawa dahil hindi naman sinusunod ng pinsan ang kanyang mga payo. Lalo na't pinapaaral lamang siya ng mga magulang nito. Kaya ayaw niyang panghimasukan ang desisyon ni Michelle. Bagamat hindi man nabiyayaan ng magandang mukha si Isidro, nagkaroon naman siya ng talino. Kaya't ginamit ni Michelle ang pagkahumali ng binata sa kanya upang ito na ang gumawa ng kanyang mga proyekto at kailangan sa eskwelahan. Maganda lamang ang pisikal niyang kaanyuan na siyang kinahuhumalingan ng mga kalalakihan. Subalit tamad mag-aral at mahina ang utak. Malungkot na lumabas ng paaralan si Isidro. Tulala niyang tinatahak ang daan nang biglang nagulat siya sa tinig na bumati sa kanya. Oh, Isidro, bakit parang buhat-buhat mong daigdig? Wala po. Pagod lang po ako. Pagod? O di ka pinansin ang babaeng mahal mo? Kamakailan lang sabi ka ikwento sa akin na kinakausap ka ng Michelle na yun. Nasaan ay sinasabi mo may pag-asa ka sa kanya? Yun nga rin po ang buong akala ko eh. Ginamit lang pala ako para magawa ko yung proyekto niya upang makapasa sa mga subjects niya. Ganun siguro kapag mahal mong tao, nabubulag at nagiging binga sa katotohanan kahit na ginagamit ka lang para sa pansariling interes. Ay nako, tignan mo, saka huhumaling mo sa babaeng yan. Di mo napansin ang bubblegum na dumikit sa buhok mo. Ayan tuloy, nasira ang ayos na ayos mong buhok. Siya pong naglagay niya, Mang Loloy. Sinabi niya sa akin na ayaw niya sa mga pangit na katulad ko. Wala na talaga akong pag-asa pa. Kinuha ni Mang Loloy ang dumikit na bubblegum sa buhok ng kaibigan. Awang-awa siya sa binata nang marinig ang pagkasawi nito sa pag-ibig. Isang mabuting estudyante si Isidro. Nag-aaral siya sa umaga at waiter naman sa gabi sa isang restaurant. Dahil sa kanyang kasipagan ay natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Sa murang isipan ay ulila na silang magkakapatid. Nakilala niya si Mang Loloy na tindero ng fishball sa labas ng kanilang paaralan. Naging malapit sila sa isa't isa at itinuring niyang ama ang naturang lalaki. Hindi nagkaroon ng anak si Mang Loloy at ang asawa nitong si Aling Daisy. Kaya kahit papano ay masaya ang Ginoo sa tuwing kausap niya si Isidro. Sige po Mang Loloy, may trabaho pa po ako mamaya eh. Ito po palang bulaklak, ibigay niyo na lamang po sa asawa niyo. Tiyak na magiging masaya po siya. Ay salamat, sige, mag-ingat ka ha. Natitiyak kong kikiligin ang misis ko kapag natanggap niya ito. Kahit papano'y napangiti ang binata sa sinabi ni Mang Loloy. May pagkakomedyante rin ang Ginoo na siyang nagustuhan ni Isidro sa ugali ng kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Isidro,
na inilagay ni Mang Loloy ang bubble gum sa plastik at itinago sa maliit na kahon. Binaba ni Karen ang salamin ng sasakyan ng may kumatok na tindero. Napaismid naman si Michelle at matalim na nakatingin sa lalaki. Neng, baka gusto niyong bumili ng fishball at kwek-kwek. Nako, masarap to. Sa iba ka na lang magbenta. Baka malason pa ako sa ibinibenta mo eh. Hindi ako kumakain ng pagkain tulad niyan. Nakakadiri. Walang lason to, Neng. Masarap lang. Ang nakakalason ay may masasamang pananalita. Dulot ng matabila-dila. Ako po, Manong, ang bibili. Magkano po ba yan? Paborito ko po kasi yung fishball eh. Keep the change na lang po. Agad ay binigay ni Mang Lolo yung fishball kay Karen na may ngiti. Sapagkat 100 ang ibinigay ng dalaga, kahit 20 lamang yun. Bagamat lihim siyang nainis sa babaeng kasama nito. Agad na pinaandar ng driver ang sasakyan matapos na sinabihan siya ni Karen. Nakasisiguro ka bang ligtas ang pagkain na yan? Naku, sa itsura pa lang ng tinderong yun eh. Nakakatakot na. Uy, suki kaya ako ni Mang Loloy. Mabait yun. At palaging nasa labas ng paaralan siya nakapwesto. Marangal ang trabaho ng tao. Whatever. Basta I don't like that kind of food. Ew! Di ko naman ibibigay sa'yo to, no? Alam ko napakaselan mo sa lahat ng bagay. Bago matulog ay walang pinapalipas na araw si Michelle na linisin ang kanyang katawan. Lalo na maglagay ng mga pampaganda. Ayaw niyang malamangan siya ng kanyang mga kaibigan, kaya't pinapanatili niya ang ganda ng kanyang balat at mukha. 2 beses sa isang buwan siya bumibisita sa klinika ng kanyang tiyahin na isang dermatologist. Uy, baka matuno na yung mukha mo sa kakakuskus ng astringent. Hinihinay lang, Mitch. Ay nako, ayoko kasing lumalapit ang Isidro na yan. Baka mahawa pa ako sa tigyawat ng lalaking yun. Kasalanan mo rin kasi. Umasa yung tao na sasagutin mo siya matapos mong ipagawa sa kanyang lahat ng aralin mo. Ilang taong nagtiis yun sa'yo. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ako? Magiging nobya niya? Ew, ayoko nga. Sakaling mahawa pa ako sa virus niyang dala. Hindi nga marunong maglinis ng mukha kaya puro tigyawat na lang ang nakikita. Maliban sa malaluyan niyang ilong. Ew. Uy, grabe ka naman makapinta sa tao. Kahit ganun yun, matalino siya. Kaya nga pinapagawa mo sa kanyang hindi mo kaya, di ba? Yun lang ang silbi niya. Utu-utu naman kasi. Hayaan mo siya. Wala akong pakialam sa kanya. Napapailing na lamang si Karen sa naririnig mula sa sinasabi ng pinsana. Noon pa man ay wala na itong nakikitang maganda, kundi ang kanyang sarili. Wala rin itong pakialam sa mararamdaman ng ibang tao, kahit na mapanakit ang kanyang binibitiwang salita. Abalang inaayos ni Michelle ang pilik mata habang nakaharap sa salamena. Bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa nang mapansin ang isang anino na dumaan sa kanyang likuran. Tumingin siya sa kama ni Karen at nakita niyang mahimbing itong natutulog. Pagtingin niya muli sa salamena ay nakita niya ang mga tigyawat na tumubo sa kanyang mukha. Malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan habang pinipilig-pilig niya ang ulo. Narinig ni Karen ang malakas na sigaw ng pinsana, kaya't bumangon siya at tinungo ang silid nito. Mitch! Gising! Mitch! Biglang napabalikwas ng bangon si Michelle nang iminulat niya ang kanyang mga mata. Palinga-linga siya sa kanyang kwarto at agad na tinungo ang salamena. Ay, masamang panaginip lang pala. Binabangungot na tuloy ako dahil sa tigyawat ng mokong na yun. Mukhang napapanaginipan mo si Isidro Che, hindi no. Dahil sa kanya napanaginipan kong nasira ang maganda kong mukha. May sumpa talagang dalang mukha ng lalaking yan. Bumalik sa kama si Michelle at hinahaplos ang kanyang pisngi upang siguraduhin na hindi nasira ang kanyang mukha. Kinabukasan ay namilog ang kanyang mga mata nang humarap siya sa salamena. Oh my gosh! May tumubong pimple nga! Puisit talaga to. Sus!
Isa nga lang yan para mamamatay ka na. Wala ngang sinabi ang iba na halos mapuno ang mukha ng tigyawat. Sino na naman yung pinupunto mo? Ang pimple boy mong kakilala? Ibahin mo ako dun ah. Wala akong sinabi. Yan kasi, puro pamimintas ang ginagawa mo sa tao kaya tinubuan ka ng tigyawat. Tumigil ka na. Stress na ako, dinadagdagan mo pa. Lihim na natatawa si Karen sa reaksyon ng pinsana nang makita ang tumubong tigyawat sa kanyang pisngi. Nilagyan niya yun ng antibacterial cream upang maghilom. Subalit imbis na gumaling ay mas lalong namula at sumakit pa ito. Kaya't nagpasama siya kay Karen upang pumunta sa klinika ng kanyang tiyahin upang ipasuri. Dahil sa daming nilalagay na pampaganda at kung anong trending ay ipinapahid ni Michelle sa kanyang mukha, kaya't na-irritate at tinubuan ng malaking tigyawat. Narinig mo bang sinabi ni Tia sa'yo? Hindi lahat ng hiyang sa mukha ng iba, pwede rin sa balat mo. Iyan tuloy ang nangyari. Imbes na gumanda ka, na-infection tuloy ang tigyawat mo. Tumahimik ka nga. Hindi pwedeng makita to ng mga kaibigan natin. Tsaka napagtatawanan ako ng mga yun. Yan lang, parang ang laki-laki na kagad ng problema mo. Gagaling din yan pag magandang lumalabas sa bibig mo. Nakakasiguro ako dun. Inis na napasulyap si Michelle sa pinsana. Napapangiti na lamang si Karen dahil sa hindi mapakali si Michelle sa nangyari sa kanyang mukha. Isang buwan nang lumipas, sinagot ni Michelle ang manliligaw niyang si Carlos. Halos madurog ang puso ni Isidro nang makita niyang magkasama ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Napayuko siya na mapadana mga ito sa hallway kung saan siya naroon. Ipinagmamalaki ni Michelle sa kanyang mga kaibigan ang pogi niyang nobyo. Maging siya'y taas noong lumalakad nang manumbalik ang kanyang makinis na mukha. Ipinagmamalaki rin siya ni Carlos sa mga kaibigan nito dahil sa kagandahan niyang taglay. Napapailing na lamang si Isidro sapagkat napaka-imposible naman talagang magustuhan siya ni Michelle, lalo na may nobyo na ang dalaga. Araw-araw na siyang hinahatid ni Carlos sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at gumaling na ang pesting tigyawat na yun. Ay, nagdulot yun ng malaking stress sa akin. Kaya nanambalik na naman yung pagkapintasera mo. Kasi maganda ka na ulit sa tingin mo. Anong pintasera? Kasalanan ko bang maganda ako at pangit lang talaga siya? Kawawa naman yung kaklase natin na pinahiya mo dahil ayaw mo siyang tumabi sa'yo. Ang daming upuan sa akin patatabi. Mamaya mahawa ako sa magaspang niyang balat at butas-butas niyang mukha. Huwag kang ganyan. Sige ka, mamaya sa panlalait mo babalik sa yung lahat ng sinasabi mo. Che, hindi mangyayari yun dahil alagang-alaga ako, no? Sayang naman ang pagpapaganda ko kung tatabi lang sa akin ay mga pangit. Basta sinasabi ko sa'yo, hinay-hinay lang sa panlalait. Isinilid ni Mang Loloy ang bubble gum na may nakadikit pang hibla ng buhok ni Isidro sa garapona. Inilagay niya yun sa altar na may nakasinding itim at pulang kandila. May isinulat siya sa papel at agad na sinunog yun. Inilagay niya ang abo sa garapona kasama ng bubble gum. Napasulyap siya sa asawang nakahiga sa kawayang papag na mahimbing na natutulog. Matagal nang baldado ang asawang si Aling Daisy. Buhat na ma-stroke ito habang sila'y nagtitinda sa gilid ng kalsada. Kaya't madalas na lamang itong napipirme sa bahay. Mas minabuti ni Mang Loloy na magtrabaho kahit siya'y may katandaan upang matustusan ang gamot ng asawa. Lumapit siya sa tabi ng asawa at hinaplos ang mukha nito. Gagawin ko lamang ito upang iparana sa mga taong walang modo kung paano laitin ang ibang tao. Ipararamdam ko rin sa kanyang kalupitan ang kanyang kawalang hiyaan. Ilang sandali nagising ang ginanga. Napatitig lamang si Aling Daisy sa asawa. Gustuhin man niyang magsalita, ngunit walang kataga ang kumakawala sa kanyang bibig. Dahil naparilsa ang kanyang katawan, hirap na siyang gumalaw. Abala si Michelle sa pag-aayos ng kanyang pilikmata.
nang biglang may mapansin na dumaan na anino sa kanyang likurana. Kinabahan siya sapagkat wala namang tao maliban sa kanilang dalawa ni Karen. Maya-maya'y lumabas ng banyo si Karen, kung kaya't napabuntong hininga si Michelle at biglang humarap sa pinsana. Hindi ka pa ba tapos mag-ayos? Baka mahuli ka na sa pagdiriwang. Sandali na lang to. Biglang namilog ang mga mata ni Michelle nang malagas ang kanyang mga pilikmata habang ito'y kanyang inaayos. Nanginginig ang kanyang mga kamaya habang pinapakita nito kay Karen. Sis, tingnan mo. Nalagas ang aking mga pilikmata. Ano nang gagawin ko? Ang pangit tingnan. Hala, baka nasobrahan sa mga gamot na nilalagay mo para mag-curl yan. Hindi, dati ko pa to ginagawa. Pero ngayon lang to nagkaganito. Paano ba to? Wala na tayong oras upang pumunta ng klinika. Eh di, huwag ka na lang pumunta sa party. Hindi pwede. Ipapakilala ako ni Carlos sa pamilya niya. Hindi pwedeng pangit akong humarap sa kanila. Hanapin mo yung fake eyelashes ko, sis. Dali. Sinunod na lamang ni Karen ang sinabi ng pinsana. Hindi na ito magkanda-ugaga na ayusan ang sarili upang makadalo sa kaarawan ng lola ni Carlos. Kahit papano ay nagawa niya ng paraan upang maging kaaya-ayang tignan sa peke nitong pilikmata. Ilang sandali pa'y narinig nila ang busina ng sasakyan. Batid nilang dumating na si Carlos sa labas ng kanilang bahay upang sunduin si Michelle. Aalis na ako. Bukas ko na po problemahin ang pilikmata ko. Ang importante, maganda pa rin ako sa kanilang paningin. Tumango na lamang si Karen sa tugon ng pinsana at sinamahan palabas ng bahay. Masaya itong sumakay ng kotse ng kasintahan. Napatigil sa pagngiti si Michelle nang mapansin sa salamin ng kotse ang anino sa kanyang tabi. Subalit wala namang tawang naroon ng kanyang lingunina. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata at bahagyang kinabahan. Napansin ni Carlos na hindi siya mapakali kung kaya't tinanong siya nito. Oh, bakit ngayon ka pa kinabahan? Akala ko ba'y sabi kang ipakilala kita sa pamilya ko? Ayos lang naman ako. Siguro'y hindi lamang ako makapaniwala na gusto akong makita ng mga magulang mo. Tugon ng dalaga. Ngunit tila tumatayo ang mga balahibo ni Michelle sa hindi may paliwanag na kadahilanan. Nangangati na rin ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya magawang kusutin dahil masisira ang kanyang pekeng pilikmata. Habang dinaraos ang pagdiriwang ay pilit nilalabanan ni Michelle ang masamang pakiramdam. Humahapdi ang talukap ng kanyang mga mata kung kaya't agad niyang tinungo ang banyo. Tinignan niya sa salamin ang kanyang mukha. Napansin niya na nag-uumpisa ng mamula at mamaga ang kanyang mga mata. Naku, hindi ito maaari. Paano kung mapansin nila ang itsura ko? Sakaling pagtawanan nila ako. Nilagyan niya muli ng pulbo ang mukha upang matabunan ng pamamaga. Inayos niya ang kanyang sarili bago lumabas ng banyo. Nagulat siya nang makita na naroon sa labas na naghihintay si Carlos. Oh, bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinahanap eh. Teka, bakit namamaga yung mata mo? Hindi ko rin alam. Siguro allergy na naman to. Sa tingin mo ba ipapakilala kita sa pamilya ko na ganyan ang itsura mo? Namilog ang mga mata ni Carlos nang matuklap ang pilikmatang inilagay ni Michelle. Tumambad sa kanyang paningin na maging ang totoong pilikmata ng babae ay nalagas. Umuwi ka na muna. Hindi ka maaari magpakita sa mga tao na ganyan ang mukha mo. Tiyak na pagtatawanan ako ng mga yun. Sige, tayo na. Ipapahatid na lang kita kay Manong Driver. Hindi ako maaari mawala sa pagdiriwang, lalo at narito ang aking mga kaibigan. Lula ng sasakyan ay hinatid ng driver si Michelle pauwi ng kanilang bahay. Ang bigat ng kanyang pakiramdam dahil hindi man lamang siya nagawang ipakilala ng nobyo sa pamilya nito dahil sa kanyang naging kalagayan.
Bakit pa kasi nangyari to eh? Kayong importante ang party na yun. Oh, Mitch. Ang aga naman natapos ang party. Huwag mo muna akong buwisitin! Padabog na tinungo nito ang kwarto at malakas na sinarado ang pintuan. Humagulgol siya ng iyak nang makita ang magang-maga niyang mga mata. Uminom siya ng gamot upang maibsan ang kirot at pamamagano na. Hinayaan na lamang siya ni Karen at bumalik ito sa paglilinis ng bahay. Kinabukasan ay napansin ni Michelle na wala pa ring pagbabago sa kanyang nararamdaman. Dumagdag pa ang kanyang pagkainis nang hindi man lamang tumawag si Carlos upang siya'y kumustahin. Tinawag niya si Karen upang samahan siya sa doktora para ipagamot ang namamaga niyang mga mata. Baka epekto na yan ng mga samot-saring gamot na inilalagay sa pilikmata mo, sis. Baka na-irritate kaya nagkaganyan. Kaya nga magpapadoktor tayo, di ba? Kung maaari ay isarado mo yung bibig mo. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Okay, tara na po. Nagsuot ng itim na salamin si Michelle upang maikubli ang pamamaga ng kanyang mga mata. Bagamat wala pa ring pagbabago sa kanyang ugali, kahit gano'n na ang nangyayari sa kanya. Sinabi ng doktor na marahil nagka-impeksyon ang kanyang mga mata dahil sa samot-saring kemikal na kanyang ginagamit. Paano na po yan, Dok? Hindi na ba tutubo ang pilikmata ko? Lamlam ang mga matang tugon ng dalaga. Pinayuhan siya ng doktor na inumin ang mga gamot na inireseta at bawal na lagyan ng kolorete ang kanyang muka upang lubusan na siyang gumaling. Wala nang magawa si Michelle kundi sundin ang payo ng doktor. Bagamat hindi siya sanay na lumabas na hindi mapungay ang kanyang mga mata sa tuwing humaharap sa mga tao. Tiisin mo na muna, sis, upang lubusan kang gumaling. Matatapos di ang paghihirap mo. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nagkaganito. Ilang araw o linggo pa ang hihintayin ko bago to gumaling at tumubong muli ang mahabang pilikmata ko. Kaya nga, hintayin mo na lang ang araw na yun. Sa ngayon, sundin mo ang payo ng doktor. Pumasok ng paaralan ng nakasalamin si Michelle. Pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan nang makita ang nangyari sa kanyang mukha. Dumagdag sa kanyang pagkainis nang makita si Carlos, kaya't nilapitan niya ito upang kausapin. Babe, bakit hindi ka man lang sumasagot sa aking mga message at tawag? Busy ako, Michelle. Marami kasi akong ginagawa eh. Oh, diyan ka na. Hinahanap na ako ni na Frank. Sandali, kausapin mo muna ako. May problema ba tayo? Bakit mo ba ako iniiwasan? Mahigpit na hinawakan ni Michelle ang kamay ng kanyang kasintahan. Subalit malakas na hinilayo ni Carlos. Dahilan para mabuwal siya sa kanyang kinatatayuan at mahulog ang salamin na kanyang suot. Hanggang ngayon di pa rin gumagaling yung magang-magang mata mo? Tapos tatanungin mo ako kung bakit hindi kita pinupuntahan? Aba, malay ko kung anong sakit ang dumapo sa'yo. Mahawa pa ako. Ito lang, ayaw mo na kagad sa akin? Allergy lang to, Carlos, at hindi nakakahawang sakit. Kahit anong paliwanag at pakiusap ni Michelle sa kasintahan ay hindi na siya nito pinapakinggan. Tila nandidiri si Carlos sa kanya kung kaya't nilalayuan siya nito. Mabilis na tinungo ni Isidro kinaroroonan ni Michelle upang tulungan itong makabangon. Humahagulgol sa iyak si Michelle dahil ayaw siyang kausapin ni Carlos. Inalalayan ni Isidro si Michelle na makatayo. Subalit malakas siyang itinulak nito at binulyawan. Bitiwan mo nga ako! Ikaw ang dahilan kung bakit nagkandaleche-leche ang mukha ko! Dahil sa kapangitan mong taglay kung kaya't nagkalat yung mga dala mong mikrobyo! Tingnan mo nga yung mukha mo! Pinutakti ng tigyawat yung balat mo! Tapos may lakas ka pa ng loob na manligaw at lumapit sa akin! Alam mo, Isidro, naririndi na ako sa'yo, ha? Lumayo ka sa akin! Ayaw na ayaw ko nang lumapit ka pa at makita ka dahil nakakahawa yung kapangitan mo! Galit na galit si Michelle kay Isidro. Agad nitong kinuha ang bag at patakbong lumabas ng paaralan. Tiimbagang nakatayo lamang si Isidro.
Habang pinagtitinginan siya ng mga estudyante, tumakbo patungo sa kanilang kinaroroonan si Karen. Nagulat siya nang marinig ang naghuhurmentado niyang pinsana. Maging siya ay hindi pinansin ni Michelle. Isidro, pagpasensya mo na yun Naiinis na kasi siya dahil 1 linggo na, pero hindi pa rin gumagaling ang pamamaga ng kanyang mga mata. Marami na rin siyang iniinom na gamot pero wala pa ring epekto. Hayaan mo na. Totoong pangit naman ako, Karen Ngunit hindi naman ako masamang tao. Alam ko naman yun. Batid ko rin na ikaw ang gumawa ng kanyang mga projects para makapasa siya. Maraming salamat sa kabutihan mo. Sige, susundan ko na muna yun Baka sana naman magpunta yun. Malungkot na lumabas ng paaralan si Isidro at napansin yun ni Mang Loloy. Oh, iho. Bakit malungkot ka na naman? Parang kinasanayan mo na yata yung pagpasa ng daigdig Kasi po sa akin binunto ni Michelle ang lahat Tinulungan ko na nga po siya sa lahat ng kanyang mga aralin. Sa akin pa siya galit. Ako raw po ang dahilan sa pagkasira ng kanyang mukha. Wala kang kasalanan, anak. Bakit? Ano pa nangyari sa kanyang mukha? Nakita ko kasing namamaga ang kanyang mga mata. Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit nag-away sila ng kanyang nobyo. Nakita ko rin umiiyak siya. Ngunit tinulak lamang siya nito. Dahil ba sa hindi nakaaya-aya ang kanyang mukha? Kung kaya't pinagtulakan siyang palayo ng kanyang nobyo? Ang babaw ng dahilan yun, anak. Ang totoong pag-ibig ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na kaanyuan, kundi sa busilak na kalooban. Hayaan mo na munang matuto yung Michelle na yan sa kanyang pagkakabali. Makiwari ko'y may ugaling di ka nais-nais din ng batang yan Sana po gumaling na siya para hindi na siya palaging galit. Kahit naman siguro maayos ang mukha niya, mas matindi pa rin ang panlalait niya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Lalo na sa hindi maganda sa kanyang paningin. Kaya siguro nangyari sa kanya yan. Ipinagdarasal ko na lamang po na hipuin ng may kapal ang kanyang puso upang maging mabuti siyang tao. Samantala, nagsindi ng itim na kandila si Mang Loloy at ipinatak yun sa loob ng garapona. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sabay sambit ng mga kataga. Ang iyong masasamang pananalita at pang-aalipusta sa kapwa ay danasin. Magandang pagmumukha ay balik ta rin. Anumang kumakawala sa iyong bibig ay kusang mararamdaman mo rin. Paulit-ulit na usal ni Mang Loloy. Maya-maya'y sasambitin na naman niya ang mga Latin na kataga. Pinapatay niya ang apoy ng kandila gamit ang 2 daliri imbis na ihipana. Inilapag niya ang garapon sa itim na tela at sa ibabaw nun ay tinatakpan niya ng pulang tela. Hindi pa man nakapanhig ng bahay ay naririnig na ni Karen ang mga kalabog, kaya dali-dali siyang tumakbo upang pumasok ng bahay at puntahan ang silid ng kanyang pinsana. Pagbukas niya ng pintuan ay nadatnan niya ang nagkalat na mga gamit nito sa sahig. Basag ang malaking salamin nito sa aparador. Bukod doon ay namilog ang mga mata ni Karen nang makitang tinubuan ng mga butlig sa kaliwang pisngi si Michelle. Maging siya ay hindi na alam kung ano ang nangyayari sa pinsana. Puwisit! Puwisit na taong yan! Puwisit na mukhang ta! Kung hindi dahil sa nangyayaring to sa akin, hindi sana hindi ako hiniwalayan ni Carlos. Siguro may sumpa at kamalasang dalang pangit na Isidro na yan. Tingnan mo ang mukha ko. Nagiging katulad na ng pangit niyang mukha. Hindi, sis. Siguro allergic ka lang talaga sa huli mong nagamit na cream. Bukas ipasuri natin yan. Tapos ano? Hindi man lang umiepekto ang mga gamot. Nakakasawa na ang magmukhang pangit sa mata ng mga tao. Ayoko ng mukhang to. Siguro, may pagkademonyo yung Isidro na yan, kaya nangyari to sa akin. Huwag mo namang sisihin ng tao. Wala siyang ginawang masama kundi ang tulungan ka. Nanlilisik ang mga mata ng dalaga habang binubulyawan ang pinsan at pinapalabas ito ng kwarto. Sinunod na lamang ni Karen ang kagustuhan ni Michelle. Agad na dinampot ng dalaga ang telepono at may tinawagan sa kabilang linya.
Napatigil siya sa pagsasalita nang may mapansin na taong nagkukubli sa likod ng kurtina. Marahang tumayo si Michelle. Mabilis niyang hinawi ang kurtina upang makita kung sino ang naroon. Kinabahan siya dahil wala namang tao. Nakaramdam siya ng panlalamig sa buo niyang katawan at tumindig ang kanyang mga balahibo. Napaatras siya dahil palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ilang sandali pa'y bigla na namang nagpakita sa kanya ang itim na anino. Nandilat ang kanyang mga mata. Nang tumambad sa kanyang paningin, ang lumulutang na itim na anino sa ere at wala itong mukha. Malakas siyang sumigaw kung kaya't bumalik muli si Karen sa kanyang silid. Maging ang katulong nilang si Susana ay tumakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Takot na itinuro ni Michelle ang kanyang nakita. Subalit walang nakita sina Susan at Karen. Magpahinga ka na lang muna. Pagod lang yan. Ilang araw ka na rin hindi kumakain ng maayos at nakakatulog. Hindi na lamang pinatay ni Karen ang ilaw sa silid ni Michelle. Nilinis nila ni Susan ang mga basag na salamin at mga gamit na nagkalat sa sahig. Sinamahan niya si Michelle hanggang sa makatulog ang pinsana. 11:00 ng gabi, umuuwi si Isidro galing restaurant. Habang naglalakad, ay nagulat siya nang hablutin siya ng 3 lalaki at paulit-ulit na binugbog. Anong kasalanan ko sa inyo? Wala akong pera! Kaya pakawalan niyo na ako! Kahit anong pakiusap niya sa 3 lalaki, ay hindi pa rin tumitigil ang mga ito sa pambubugbog sa binata. Ilang sandali pa'y may narinig silang pumito na gwardya, kung kaya't binitiwan nila si Isidro at agad na sumakay ng motorsiklo. Iniwan nila si Isidro na duguan at namimilipit sa sakit. Agad na tumawag ng ambulansya ang gwardya upang madala si Isidro sa ospital. Punong-puno ng dugo ang mukha ng binata, dulot ng natamo nitong pinsala. Nadurog ang buto niya sa ilong, kung kaya't kinakailangang operahan. Nawala ng malay si Isidro dahil sa labis na naramdamang sakit. Mabuti na lamang ay nakita ng gwardya ang ginawa sa kanya ng mga kalalakihan, kung kaya't hindi siya tinuluyan ng mga ito. Sa tulong ng may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan ni Isidro, ay naoperahan ang binata. Hindi na iba si Isidro kay Ginoong Calixto, sapagkat ang binata ay isa sa pinakamasipag niyang empleyado at isa sa mga scholar na kanyang pinapaaral. Nagising si Isidro sa ospital. Tanging ang isang nurse lamang ang naroon. May takip ang kanyang ilong, kung kaya't hirap siyang makapagsalita. Maya-maya'y iniluwa ng pintuan ng pinsan niyang si Dali, nakasamahan rin niya sa trabaho. Mabutit nagising ka na, Insan. Pinaghahanap na ng mga pulis yung may gawa niyan sa'yo sa tulong ng gwardya. Nahihilo pa ang binata dahil sa gamot na itinurok sa kanya. Mabigat pa rin ang kanyang ulo, kung kaya't kahit anong pilit niyang makabangon ay hindi niya magawa. Huwag ka na mag-alala. Sinanay na muna ang bala sa 2 mong mga kapatid. Tsaka sinagutan ni boss ang gastusin dito sa ospital, kaya magpagaling ka. Tumango na lamang si Isidro bilang tugon at pasasalamat sa pinsana. Nagkataon na day off ni Danny nung gabing binugbog si Isidro, kung kaya't wala itong kasama nang siya'y umuwi. Hindi sukat akalain ng binata na pagtitripan siya ng mga kalalakihan. Ilang araw na natili si Isidro sa ospital. 1 linggo siya bago nakalabas ng pagamutan. Pinagpahinga muna siya ni Ginoong Calixto hanggang lubusan siyang gumaling. Bumabalik siya ng ospital para sa kanyang check-up. Lumipas ang 1 buwan bago tanggalin ng doktor ang bendahe sa kanyang ilong. Dahil sa metal na ipinilit sa buto ng ilong ni Isidro, ay hindi siya makapaniwala nang makita ang itsura sa salamin. Dok, ako po ba talaga yan? Ang malapad kong ilong, pinatangos niyo po . Natawa ang doktor sa naimulalas ng binata. Maging ang kanyang pinsana
ay namangha sa pagbabago ng itsura ni Isidro. May magandang dulot din ang pambubugbog sa iyo. Magpabugbog din kaya ako. Sobrang kasiyahan ang nadarama ni Isidro nang makita ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi na katulad ng dati na malapad ang gilid ng kanyang ilong. Tinanggal ng mga doktor yun kung kaya't umaliwalas ang kanyang mukha. Dulot ng saktong taas lamang ng ilong. Animoy kahawig na siya ng paborito niyang artista na si Vong Navarro. Habang nasisiyan si Isidro sa pagbabago ng kanyang mukha, ay ganoon na lamang ang pagkayamot ni Michelle sa palala ng palala niyang kalagayan. Hindi na siya pumapasok ng paaralan dahil pinagtatawaran na siya ng kanyang mga mag-aaral. Sa tuwing lumalabas siya ng bahay, ay nakatalokbong siya ng bandana at nakasuot ng salamin. Sinundan niya ang sasakyan ni Carlos upang tukuyin kung saan ito pumupunta. Naningkit ang kanyang mga mata nang makitang bumaba ito sa isang kondominium at sinalubong ng isang babae na pamilyar ang mukha. Bumaba siya ng sasakyan at padabog na tinungo ang kinaroroonan ng dalawa. Mga walang iya kayo! Mga taksil! Ikaw na babae ka! Itinuring kitang kaibigan tapos ikaw lang pala ang aagaw sa boyfriend ko! Pwede ba, Michelle? Huwag ka mag-iskandalo rito. Tignan mo nga yung mukha mo. Sa tingin mo ba'y magugustuhan pa rin kita sa itsura mong yan? Tantanan mo si Carlos! Kung ayaw mong sirain ko yung pagmumukha mong ilusyonada ka! Umalis ka na nga rito. Hayaan mo na kami. Hindi ka nakagandahan, Michelle. Pero kung kumakawala sa bibig mo, hindi pa rin ka nais-nais. Wala ka pa rin pinagbago. Diyan ka na nga. Halos madurog ang puso ni Michelle dahil ipinagpalit siya ni Carlos sa kaibigan niyang si Beatriz na may makinis na kutis. Hayaan mo na nga sila. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Parang kabuti ka na bigla na lamang susulpot. At bakit mo ako sinusundan? Natural. Nag-aalala ko sa iyo eh. Baka mapano ka dahil sa galit mo. Sumakay ng sasakyan sila Michelle at Karen. Mabilis yung pinaharurot ng dalaga. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi dahil sa matinding galit kina Carlos at Beatriz. Hindi niya napansin na tumatawid ang isang lalaki na sakay ng bisikletang de Caritona. Mabuti na lamang ay nakailag ang tindero at tanging kariton nito ang nabangga. Wisit talaga oh! Bakit kasi paharang-harang ka sa daan ha? Aba, Ineng, hindi mo ba nakita tawiran nito? Nababasa ba yung nakapaskal sa karatula? Slow down! Daig mo pa yung may humahabol sa'yo eh. Ang layo ko na sa'yo, naabot mo pa ako? Ang sabihin mo, ignorante ka lang na matanda ka. Alam mo naman na may paparating na sasakyan eh. Pinipilit mo pang tumawid. Abay, hinay-hinay ka sa pananalita mo, Ineng. May katandaan lang ako. Ngunit hindi pa ako ulyanin. Malinaw pa ang aking paningin. Kaya't nakikita ko kung may sasakyan na paparating. O baka ikaw yung ignorante sinasabi mo. Hala, bayaran mo ang nasira mong kariton ko. Abay, hindi ako magbabayad. Eh ikaw tong tatanga-tanga. Namumukhaan kita eh. Ha? Ikaw yung supladang kasama ng estudyante suki ko eh. Abay, ganyan na nga nangyari sa mukha mo. Ngunit wala ka pa rin kadala-dala. Maras pa rin yung dila mo. Bastos kung makapagsalita. Umalis ka na sa harapan ko. Hinding-hindi kita babayaran, tanda. Sige, bababa na muna ako. Mauna ka nang umuwi. Huwag mong bayaran ng matandang yan. Ilang sandali pinaharurot na muli ni Michelle ang sasakyan. Hinatid siya ng tingin ni Karen at Mang Loloy. Walang araw na hindi galit si Michelle. Buhat ng may iniinda na itong karamdaman. Patawad po, Mang Loloy. Ako na lang po magpapaayos ang kariton niyo. Wala pa rin palang pagbabago sa ugali ng babaeng yan. Maliban sa kanyang mukha. Hay, ilang beses ko nang pinagsabihan yan. Pero matigas talagang ulo eh. Siguro nagkakaganyan siya dahil na rin sa masamang ugali niya. Baka kinulam na nga po siya kaya hindi gumagaling ang mga pantal at butlig niya sa muka. Habang nagkukwentuhan patungo sa talyera, ay nakasalubong ni Karen at Mang Loloy sina Isidro at Danny. Binati ni Isidro ang dalawa, ngunit hindi siya nakilala ng mga ito.
Karen, ako to, si Isidro. Ano? Ay grabe siya. Ang laki ng pinagbago ah. Kaya pala hindi kita nakikita sa paaralan. Nagpatangos ka talaga ng ilong? Dahil sa insidente kung bakit tumangos ang ilong ko. Tulad ng kasabihan, hindi lahat ng masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay walang naidudulot na kabutihan. Gaya na lamang nito. Kung di pa nadurog ang ilong ko, hindi ito maaayos. Ah, totoo? Hindi ko alam kung malulungkot ako o magiging masaya sa balita mong yan. Pero gawin na lang nating positive yan para masaya. Abay, hindi kita nakilala anak ka. Ngunit mag-iingat ka pa rin. Lalo na't maraming masasamang nilalang na umaaligid lamang sa paligid. Nagbabalat kayo ng maganda. Ngunit sa kaibuturan ng puso ay napakadumi ng pagkatao. Opo. Saan po ba kayo papunta? Samahan ko na po kayo. Ikinuwento ni Karen ang nangyari. Kung kaya't maging si Isidro ay sumama sa talyer upang maipagawa ang nasira nitong karitona. Nadatna ni Karen na sinasabunutan ni Michelle si Susana at ginungudngod ang ulo ng katulong sa batyang may sabon. Tama na yan! Bakit mo sinasaktan si Susan? Tatanga-tanga eh! Ang tagal-tagal ng katulong ngunit hindi pa rin nagagawa ng tama ang pinapagawa sa kanya. Nadumihan ng paborito kong damit at hindi na matanggal. Hinay-hinay sa pananakit, Michelle. Hindi mo ba naiisip na siguro kaya hindi gumagaling ang karamdaman mo kahit anong gamot ang iniinom at nilalapat mo dahil parusa na yan sa'yo? Hindi lahat ng kagustuhan mo masusunod kahit binabayaran mo ng salapi. Pinagtatrabahuhan niya ang bawat sentimong binabayad mo sa kanya. Abay, lumalaban ka na ngayon, ha? Isa ka rin namang palamunin dito sa bahay. Kung ano man ang binibigay sa akin ng mga magulang mo, yun ay dahil pinagtatrabahuhan ko rin yun. Ginagawa mo nga akong katulong eh. Mga gawain mo sa eskwela, ako pang gumagawa upang tumaas ang grado mo. Sis, hindi ka na maganda. Pangit ka na rin tulad sa mga taong nilalait mo. Sila pangit lang itsura. Ikaw pangit na nga ang ugali. Yan pang nangyari sa iyong muka. Kaya hina-hina sa pananakit ng panglalait mo ng tao. Dahil isa-isa ka nang nilalayuan. Hindi makapaniwala si Michelle sa sinabi ng kanyang pinsana. Unang beses siyang sinagot ni Karen ng ganoon dahil na rin sa napunuang dalaga sa masama nitong pag-uugali. Isang taon na lamang ay makakapagtapos na si Karen sa kolehiyo. Ngunit hindi na niya makakayanan pang makasamang pinsan niyang si Michelle dahil palala ng palala na ang masamang ugali nito. Imbis na maging mabuti dahil sa kalagayan nito, ay hindi pa rin nawawala ang katarayan at pagiging matapobre ng dalaga. Parehong nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga magulang ni Michelle, kaya't naibibigay ng mga ito ang kanyang mga luho at malaking pera. Nasanay siyang nasusunod ang kanyang kagustuhan kapalit ng salaping kanyang ibinibigay sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tinitingala siya ng karamihan dahil sa material na bagay na kanyang ibinibigay, hindi dahil sa nirerespeto at hinahangaan siya ng mga ito. Nadatna ni Mang Loloy na natumba ang garapon na nakapatong sa altar. Napansin niya ang kanyang asawa na nakaupo sa papaga. Nakakalakad naman ito kahit paunti-unti. Batid ni Mang Loloy na ginalaw ng asawa ang garapona. Bakit mo yun ginawa? Gusto ko lang namang bigyan ng leksyon ng batang yon. Tanging tingin at pilit ng ngiti lamang ang tugon ni Aling Daisy sa asawa. Batid ni Mang Loloy na inako ng asawa ang pangungulam sa taong ginawa nun ni Mang Loloy. Sakaling balikan siya ng kapangyarihang sumbalik ay maiiwas ito ang Ginoo. Ngunit kapalit naman nun ang pinsalang balik sa ginanga. Dahil sa ginawa ni Aling Daisy ay humina ang kapangyarihan ng kulam na isinagawa ni Mang Loloy. Hindi na niya mababawi yon dahil nagsagawa na ng ritual ang kanyang asawa. Baldado man ang pisikal na katawan nito, ngunit magagawa pa rin niyang sambitan ng orasyon sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ginawa yun ng ginang dahil ayaw niyang mapahamak ang asawa. May sakit na naman siya kung kaya't tanggap niya ang mangyayari sa kanya. Sakaling gamitan man ito ng mahikang sumbalik. Isang araw, inatake muli ng stroke si Aling Daisy.
Sa pagkakataong yun ay binawian siya ng buhay bago madala sa ospital. Kahit sa kanyang nalalapit na kamatayan, ay iniisip pa rin niya ang kapakanan ng asawa. Kaya inako niya ang kapalit sa ginawa ni Mang Loloy. Nanggaling sa mga mangkukulam ang pamilya ni Mang Loloy at Aling Daisy. Ngunit minabuti nilang mamuhay ng normal, malayo sa kanilang pamilya, na puro karahasan at mahikang itim ang pinaiiral sa tuwing may taong kagalit. Subalit sa pagkakataong sagad na sa buto ang kasamaan ng dalagang si Michelle, ay ginamit muli ni Mang Loloy ang kakayahan sa pangungulama upang bigyan sana ito ng leksyon. Umiiyak na niyakap ni Mang Loloy ang bangkay ng asawa. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Batid kong natatakot kang mapahamak ako. Noon pa man, palagi mo na lamang inaako mga bagay na sa tingin mo ikapapahamak ko. Maraming salamat, mahal. Ngunit kinakailangan natin minsan na turuan ng aral ang mga taong wala ng ginawa, kundi ang mga alipusta ng kapwa. Hindi man nabiyaya ng anak si Mang Loloy. Napakaswerte naman niya sa asawa na mabait at mapagmahala. Kung kaya't nang sabihan siya nito na umalis ng lugar nila sa Siquijor, ay agad niyang sinunod ang kagustuhan ng kanyang asawa. Namuhay sila sa lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanila. Dahil sa pagpanaw ni Aling Daisy, unti-unting naghilom ang mga sugat sa mukha ni Michelle. Subalit hindi pa rin nawawala ang mga itim na marka sa kanyang mukha. Bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang pinsana na baka kinulam siya dahil sa masama niyang ugali. Kaya't naisipan niyang ipakulam ang mga taong nanloko sa kanya. Naghanap ng maalam na mangkukulam si Michelle. Nakilala niya ang tindera sa palengke na may tiyahin na dalubhasa sa kapangyarihang itim at pangungulam. Nagbayad ng malaking halaga si Michelle upang gawin ang kanyang kagustuhan na pahirapan ng mga taong sanhi ng kanyang paghihirap. Nagpasama siya sa tindera. Nasa tarangkahan pa lamang sila ng bahay ay ramdam na ng matandang mangkukulam na ang babaeng kasama ng kanyang pamangkin ay biktima ng kulam. Mabutit na kapanhi ka, iha. Alam mo bang kinulam ka? Ngunit napawalang bisa ang kulam sa'yo dahil pumanaw ang may kagagawan nun sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Michelle nang marinig ang sinabi ng matandang babae. Umupo siya sa mesa na nakaharap sa matanda. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nangilabot siya nang makita ang nakakatakot na mga bagay sa loob ng bahay nito. Mga itim na kandila ang nakasindi at napapalibutan din yun ng itim na kurtina. Kulam? Kinulam ako? Kaya siguro nangyari to sa akin. Sinong kumulam sa akin, Lola? Yan ay hindi natin malalaman sapagkat wala ng kapangyarihang itim ang bumalot sa'yo. Ramdam ko ang bigat sa iyong puso. Babayaran kita ng malaking halaga. Basta't gawin mo lamang ang aking kagustuhan. Walang problema, iha. Subalit hindi ganun kadali ang gumamit ng itim na mahika. Maaaring bumalik ito sa'yo. Maaari ding hindi. Depende na lamang kung ang taong pinakulam mo ay walang alam sa tinatawag na sumbalik. Ngunit kapag may sumbalik siyang taglay, tiyak na babalik sa'yo anuman ang ginawa mo. May nangyari na bang pumunta sa'yo rito na binalikan ng kanilang pinakulam? O ang sumbalik na yan, whatsoever? Masasabi ko 2% lamang sa 100% ang gumagamit ng sumbalik. Karamihan ay walang alam na sila'y pinakulam hanggang sa araw ng kanilang kamatayan. Yun naman pala. Huwag kang mag-alala. Ang mga ipapakulam ko ay mga tatanga-tanga. Kaya hindi ako babalikan ng mga yun. Makaganti man lamang ako sa kanila. Sinira nila ang buhay ko. Kinuha niya ang litrato sa kanyang baga at ibinigay yun sa matandang mangkukulama. Agad na umusan ng orasyon ng matandang babae. Pinahawakan niya ang itim na kandila kay Michelle. Inutusan niya ang dalaga na isalang sa ibabaw ng apoy
ang litrato na gusto niyang ipakulam. Ilang sandali tumahimik ang matanda at tinitigan siya nito ng matalim. Ramdam ko ang labis na poot sa iyong puso. Sigurado ka bang itutuloy mo ito, Iha? Gawin mo na lamang ang ipinag-uutos ko. Ayan, 50,000, paunang bayad. Basta, pahirapan mo yan. Sa isang mangkukulam na katulad ni Tandang Trinidad, wala siyang pakialam sa mga taong pinapakulam sa kanya. Ang importante sa kanya ay ang salapi. Sakaling lumaban man ang taong pinakulam ng kanyang kliyente, ay hindi naman sa kanya ang balik ng mahikang itim, kundi sa taong nag-utos sa kanya. Sa katulad ni Lola Trinidad, ang kanyang ginagawa ay trabaho lamang. Walang halong emosyon, lalo na ang awa. Hindi lahat ng mangkukulam ay masasama. Katulad na lamang ni Namang Loloy at Aling Daisy. Pinipili nila ang mga taong kanilang ginagamitan ng mahikang itim. Yun ay ang mga taong may masasamang pag-uugali. Malakas ang palahaw ni Beatriz nang makita ang sarili sa salamin. Tinubuan siya ng pantal sa buong katawan. Nilalabasan pa ito ng malalapot na likido na siyang sanhi ng masangsang na amoy. Bawat araw na lumilipas ay palala ng palala ang kalagayan ng babae. Kahit na ipinasuri na ng kanyang mga magulang sa mga doktor, ay hindi pa rin ito nalulunasan. Yun ang nararapat sa mga agaw na katulad mo. Hindi ka mapakiusapan? Pwes, idadaan kita sa santong paspasan. Lintik lang ang walang ganti. Pabalik-balik si Michelle sa bahay ng matandang mangkukulam. Siya na mismo ang gumawa ng paraan upang kitilin ang buhay ng dating kaibigan. Kinuha niya ang larawan ni Beatriz at pinatakan ng natutunaw na kandila. Hindi pa nakontento, ay sinunog niya ang larawan hanggang sa maging abo. Yan ang gusto ko sa aking mga kliyente. Matapang. Gustong-gusto mo talagang pumatay. Nakangisi pa ang matanda habang nakaharap kay Michelle. Lumalabas ang itim niyang mga ngipin at nanlilisik ang mga mata na siyang dumagdag sa nakakatakot niyang itsura. Huwag kang mag-alala. Malakas ang kapangyarihang itim na kumapit sa pinakulam mo. Wala na siyang kawala. Halos gumuho ang mundo ng mga magulang ni Beatriz nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang anak. Tila isinalang sa apoy ang buong balat nito dahil animoy natusta. Bitak-bitak din ang balat sa ibang parte ng kanyang katawan. Hindi na nakayanan ni Beatriz ang paghihirap, kaya't binawian ito ng buhay. Labis ang tuwa na naramdaman ni Michelle nang mabalitaan ang pagpanaw ng dating kaibigan. Napatunayan niya na napakagaling at epektibong mangkukulam ni Lola Trinidad. Sinagad mo kasi ang pasensya ko eh. Kaya't nararapat lamang na mangyari sa'yo yan. Sinaksak niya ng kutsilyo ang mukha ni Beatriz sa larawan na nakadikit sa dingding. Naisip niyang bisitahin si Carlos at pilitin ang dating kasintahan na makipagbalikan sa kanya. Nagkataon na naroon ang binata sa labas ng bahay at nagmamadali na pumasok ng kotse. Nagulat si Carlos nang biglang may humawak ng kanyang braso. Carlos, maaari ba tayong mag-usap kahit saglit lang? Michelle, anong ginagawa mo rito? Nagmamadali ako. Sa susunod na araw na lang. Patay na si Beatriz. Nabalitaan ko sa mga magulang niya. Sa ospital ang punta mo, di ba? Ano? Wala na si Bea? Paano nangyari yun? Magkausap pa kami ng isang araw. Ang sabi niya, dinala siya sa ospital dahil sa pamamantal niya. Huwag ka nga sinungaling, Michelle. Hindi patay si Bea. Maniwala ka sa akin. Sa ospital ako nanggaling. Kitang-kita ng dalawang mata ko na wala na si Beatriz. Naluluhang sambit ni Michelle habang kausap si Carlos. Napatakip ng mukhang binata gamit ang dalawang palad
at humagulgol sa iyak. Nagsalubong ang mga kilay ni Michelle sapagkat labis ang pag-alala at kalungkutan ni Carlos sa nangyari sa dating kaibigan. Samantalang wala itong pakialam sa kanya dati nung siya pa ang kasintahan nito. Gusto mo samahan kita sa ospital? Alam kong hindi mo patanggap na wala na si Bea. Narito naman ako, Carlos, para sa'yo. Pwede ba, Michelle? Dayuan mo muna ako pakiusap. Gusto ko mapag-isa. Pigil ang galit ni Michelle sa binata. Kahit wala ng dating kaibigan, ay ito pa rin ang iniisip ni Carlos. Hindi iniwan ni Michelle si Carlos hanggang sa araw ng libing ni Bea. Sinamahan niya ang dating kasintahan habang nagdadalamhati ito. Sa gayon ay mabaling ang atensyon ni Carlos sa kanya at mahalin siyang muli. Pasensya ka na, Michelle. Nadala lamang ako ng emosyon ko noon. Dahil na rin sa panunokso ng aking mga kaibigan. Ngunit hindi talaga kita lubusang minahal. Niligawan kita noon dahil lamang sa isang pustahan. Patawarin mo ko. Ngunit nung makilala ko si Bea, siya nagpabago sa pananaw ko. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pag-ibig. Anong sabi mo? Pustahan? Di ba gusto mo nga akong ipakilala sa mga magulang mo? Patawarin mo ko. Parte yun ng pustahan. Natalo ko ng panahong yun dahil bigo ako mapakilala kita sa aking mga magulang. Sorry, Michelle. Ngayon nagbago na talaga ako. Ayoko ng paglaruan pa ang damdamin ni Numan. Natutunan ko yung kay Bea. Animoy binagsakan ng malalaking bato ang dalaga nang marinig ang sinabi ni Carlos. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng binata. Umaagos ang luha sa mga mata ni Michelle nang marinig ang sinabi ng lalaki. Pagbabayaran mo ang panluloko mo sa akin! Itaga mo yan sa bato! Michelle, patawarin mo ako. Tumakbo si Michelle palayo kay Carlos dahil sa hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Wala pang lalaki ang umayaw sa kanya. Sa dinami-daming lalaking nanliligaw sa kanya, si Carlos pa ang kanyang sinagot. Subalit pinaglaruan lamang pala siya nito. Pinaharurot ni Michelle ang sasakyan patungo sa bahay ni Lola Trinidad. Malayo pa lamang ay naramdaman na ng matandang mangkukulam ang kanyang presensya. Napangisi pa ito nang pumasok siya sa bahay ng matanda. Oh, kumusta, Ineng? Patay na ang unang pinakulam ko. Pahirapan mo rin yan. Kung hindi siya mapapasakin, pues mas mabuti pang magsama na sila ng traidor kong kaibigan sa impyerno. Sigurado ka? Ang gandang lalaki nito. Huwag nang maraming satsat, tanda. Gusto ko, bukas na bukas ay mamamatay na ang lalaking yan. Ayoko nang makita siyang muli. Inilapag niya ang dala niyang pera sa harapan ng matanda. Masaya yung tinanggap ng mangkukulama at ibinigay sa lasinggero nitong anak. Kinuha ng matanda ang maliit na manika at idinikit doon ang litrato na ibinigay ng dalaga sa kanya. Oh, ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo sa kanya. Kumithit ng tabako ang matandang mangkukulama at ibinigay yon sa mukha ni Michelle. Halos masuka si Michelle ng malanghapang usok at hininga ng matanda. Ano ba yan? Kung maaari, huwag mo na ulit gawin yan, Lola. Napakabaho ng hininga mo. Hindi kita binabayaran para ipalanghap sa akin ang hininga mo. Kasama yan sa orasyon ko. Huwag kang maarte. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa manikang yan at makakaalis ka na. Kumuha si Michelle ng karayom at tinusok-tusok ang buong katawan ng manika. Tuluyan na siyang nilamo ng puot at wala na itong awa kung pumatay. Kinabukasan ay umugong ang balita sa kalunos-lunos na sinapit ni Carlos. Tad-tad ang saksak ang buo nitong katawan. Pinaghihinalaan ng kapulisan na kagagawan niyo ng mga magnanakaw. Basag rin ang bungo nito. Natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng kotse na nakaparada malapit sa hotel.
Subalit walang nakitang salarin sa CCTV. Bukod sa itim na anino na mabilis na nagpaikot-ikot sa sasakyan nito. Napanood ni Mang Loloy ang balita sa telebisyon. Naramdaman niya na ang itim na anino ay ang mahikang itim na dulot ng kulam. Malayo pa lamang ay tanaw na ni Isidro ang matandang kaibigan. Tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng matanda at masayang ibinalita na malapit na ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Maya-maya'y dumating si Karen at nakipagkwentuhan din sa matanda. Ang dalawang estudyanteng kaibigan ng kanyang kasama hanggang sa mailibing ang kanyang asawa. Itinuring na siyang ama ng dalawa. Napanood niyo ba yung balita tungkol sa estudyanteng namatay? Carlos ang pangalan. Narinig lamang po namin sa radyo. Kawawa nga eh. Hindi nakaligtas sa mga salarin. Mag-ingat kayo mga anak, sapagkat batid kong hindi pangkaraniwang tao ang pumatay sa kanya, kundi ang taong gumamit ng kapangyarihang itim. Kapangyarihang itim? Ano po yun, Mang Loloy? Sa pamamagitan ng kulam, upang mapadali ang kanyang masamang hangarin na makapaghiganti. Ito ang mutya ng bawang na naging bato. Hindi na kayo iba sa akin mga anak. Iiwas ito kayo sa kulam at may kapangyarihan itong sumbalik. Sakaling gamitan man kayo ng kapangyarihang itim, hindi kayo basta-basta maapektuhan. Huwag niyo yang ihiwalay sa inyong katawan, sapagkat nararamdaman kong malapit lamang ang taong may masamang budhi. Tinanggap ng dalawa ang ibinigay ni Mang Loloy na bawang na naging bato. Proteksyon nila yon sa mga taong may masasamang hangarin. Maraming salamat po, Mang Loloy. Kayo rin po mag-ingat din. Agad na nagpaalam ang dalawa matapos silang mag-usap. Inihatid ni Isidro si Karen sa nirerentahan nito. Nagtatrabaho rin ang dalaga sa klinika ng kanyang tiya sa araw na wala itong pasok at nag-aaral din sa umaga. Walang pagsidla ng tuwa sina Isidro at Karen nang sumapit ang kanilang pagtatapos sa kolehiyo. Sa wakas ay nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap. Hindi nila namalaya na naging malapit sila sa isa't isa. Hindi na nahirapan ang dalawa sa paghahanap ng trabaho, sapagkat may trabaho nang naghihintay sa kanila. Si Karen ay ginawang manager ng kanyang tiya sa klinika nito. Samantalang si Isidro ang namahala sa isang branch ng restaurant kung saan siya nagtatrabaho noon. Dahil sa kanyang kasipagan ay pinagkatiwalaan siya ni Ginoong Calixto na kanyang amo. Unti-unting umunlad ang buhay ni Isidro. Ang nooy nilalait dahil sa kanyang pangit na itsura ay tinitingala na ng karamihan. Nang dahil kay Karen ay unti-unti nagbago ang magaspang na balat ni Isidro. Marami mga makinarya na dulot ng makabagong teknolohiya upang pagandahin ang balat. Kahit papano'y kuminis ang mukha ni Isidro at nawala ang kanyang mga tigyawat sa tulong ng radio frequency at carbon pico laser. Dahil may trabaho na siya at nakayanan ng matustusan ang pangangailangan ng kanyang mukha, ay ginawa niya upang maging presentable rin sa kanilang mga customer at hindi mandiri sa kanya. Noon ay tagahugas lamang siya ng pinggan sa restaurant at nakatakip ng mask ang kanyang mukha. Ngayon ay nakakayanan na niyang humarap sa mga customer nang hindi nahihiya. Napansin ni Michelle ang pinsan na bumaba sa magarang sasakyan kasama ng isang lalaki. Sa hinuha niya ay mayaman ng lalaki, kaya nagka-interes siya sa maniligaw ni Karen. Dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ng dalawa at binati ang mga ito. Oh, Karen! Ipakilala mo naman ako sa kasama mo. Pangiti niyang inilahad ang kanyang palad sa harapan ng lalaki at mapapansin ang pang-aakit nito. Pakagat labi pa nitong tinitigan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Si Isidro to, Michelle. Hindi mo na kailangan na ipakilala pa. Naminog ang mga mata ng dalaga nang marinig ang sinabi ng pinsana. Nagulat siya dahil malayong-malayo ang itsura ng binata, maging ang estado nito sa buhay. Paano nangyari yan? I mean, I can't imagine na magiging malaki ang ipinagbago mo.
Sa'yo rin bang magarang sasakyan na yan, Isidro? Tumango na lamang ang binata. Ngunit hindi na niya sinasagot ang lahat ng tanong ng dalaga, sapagkat batid niyang hindi naman ito interesado sa kanya, kundi sa pagbabago ng kanyang buhay. Walang imposible sa taong masipag, matalino, at higit sa lahat may pangarap sa buhay. Sige, mauna na kami. May session pa kasi si Isidro eh. He needs to relax, sis. Napawang ng bibig si Michelle sa kanyang nalaman na may namumuna namang plano sa kanyang isipan na inalam niya kung saan nagtatrabaho ang binata at naninirahan na. Kaya araw-araw niyang hinanap sa restaurant ng binata kung saan ito namamahala. Napangiti siya nang makita si Isidro na papasok sa restaurant na. Inayos niya ang umbok ng kanyang dibdib upang akiting muli ang lalaki. Subalit laking pagkainis niya nang tanging binati lamang siya ng binata at hindi man lamang siya nito kinausap. Isidro, alam mo, pwede naman tayong magsimulang muli eh. Nako, hindi ako makapaniwala na ito ka na pala ngayon. Sana bigyan mo ng second chance ang pagkakaibigan natin. Kung gusto mo, higit pa ron. Ilaan mo na lamang ang iyong oras at panahon sa makabuluhang bagay, Michelle. Isa pa, hindi na ako interesado sa mga walang kwentang bagay. Sa dinami-daming pinagdaanan natin, naway may aral tayong natutunan. Sige, marami pa akong gagawin. Have a nice day, ma'am. Hindi makapaniwala si Michelle na inayawan siya ni Isidro. Kung kaya't naisip na naman niyang puntahan si Lola Trinidad. Akala mo kung sino? Kung hindi ka man lang mapapasakin, ay walang makapagmamay-ari sa'yo. Dahil sa kagustuhan niyang makilala at maging laman ng mga pahayagana, ay gusto niyang mapalapit muli sa binata. Sapagkat naging inspirasyon ang buhay ni Isidro. Mula sa pagiging mahirap, ay nakapagtapos ng pag-aaral. Mula sa hindi kaaya-ayang itsura, ay unti-unting nagbago dahil sa tagumpay ng kanyang natatamasa. May isang journalist na naging interesado sa kanyang buhay at isinulat ang talambuhay ng binata sa pahayagana. Bumalik muli si Michelle sa bahay ng mangkukulama. Sa pagkakataong yun ay gusto niyang gayumahin ang binata. Kung kaya't binigyan siya ng mga sangkap ng matanda na ihahalo sa pagkain nito. Bumalik si Michelle sa restaurant at binigyan ng pagkain at inumin si Isidro. Subalit lihim na itinatapon niyo ng binata sapagkat sinabi ni Mang Loloy sa kanya na may tao magpapahamak sa kanya. Kung kaya't labis ang kanyang pag-iingat at hindi basta-basta nagtitiwala, lalo na sa katulad ni Michelle. Isang buwan na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin tumatalab ang panggagayuma ng dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman na nagsasagawa ng ritual si Mang Loloy na siyang nagpoprotekta kay Isidro. Kinupkup ng binata ang matandang lalaki nang makapagpatayo na ito ng sariling bahay. Itinuring niya itong tunay na ama. Isinalang ni Mang Loloy ang buhangin sa apoy gamit ang lumang kaldero. Pinatayo niya sa gitna ang pula at itim na kandila at binudburan ang asin ang palibot nito. Sa gayon ay mapoprotekta ng anumang mahikang itim na gustong pumaloob kay Isidro na inuutos sa mamamagitan ng hangin. Nakaramdam ng pagkainis si Michelle dahil hindi tumatalab ang panggagayuma niya sa binata. Kahit na sa paraan ng palipad hangin, naisip niyang patay na lamang ang binata kung hindi naman niya makuha ang kanyang kagustuhan. Ayan ang litrato ng huling papatayin natin. Ang tigas kasi ng bungo eh. Akala mo kung sino? Parang matching naman ang mukha nun. Gusto ko siyang mamatay sa lalong madaling panahon. Napahagikik ang matanda ng kunin ng salapi na inilapag ng dalaga sa kanyang harapan. Nagsimula na itong magsambit ng orasyon. Idinikit nito ang litrato sa lumang manika. Galit na inundayan ang saksakyo ni Michelle ng paulit-ulit. Hindi pa nakontento, ay binuhusan niya yon ng mainit na tubig.
Namilipit si Isidro dahil sa naramdamang sakit sa kanyang tiyana. Hindi niya maipaliwanag ang kirot na nararamdaman kung kaya't kagad siyang pumunta sa ospital. Subalit hindi pa rin napapawi ang sakit na kanyang nararamdaman sa mga gamot na inilapat sa kanya. Tumawag siya kay Mang Loloy, kaya't nagmadali naman ang matanda na puntahan ang binata. Pagpasok pa lamang niya ng ospital ay ramdam na niya ang bigat ng kanyang katawan. Kinukulam si Isidro. Malakas ang kapangyarihan na gumagawa nito sa kanya. Kinuha niya ang malilit na sangkap na kawangis ng pinatigas na pirasong lupa. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto ni Isidro at pinainom ang sangkap na gamot sa binata. Tiisin mo na lamang ang lasa. Makatutulong sa iyo ito, anak. Matinding kapangyarihang itim na gustong pumatay sa iyo. Kinukulam ka. Patuloy na namimilipit sa sakit si Isidro. Ilang sandali pa'y nagsuka siya ng itim na likido. Ngunit patuloy na pinapakain sa kanya ni Mang Loloy ang gamot sa kulam. Maging ang mga nurse ay nataranta kung kaya tinawag nila ang doktor sakaling sumabog na ang abdo ni Isidro. Ilang sandali pa'y naging maayos na ang kalagayan ni Isidro. Mabuti na lamang ay nailabas niya ang itim na likido. Kung hindi ay tuluyan na siyang mamamatay. Kahit papano'y pinoprotektahan ka ng mutya ng bawang, iho. Habol-habol ang hininga ng binata nang mapawi ang kirot na kanyang nararamdaman. Sinuri siya ng doktora, ngunit maayos na ang kalagayan ng binata. Normal lahat ng resulta ng laboratorio. Kung kaya't laking pagtataka ng doktor kung bakit nagsuka ito ng likido. Unti-unting nanumbalik ang lakas ni Isidro. Kinabukasan ay umuwi na ito sa kanilang bahay at nagpahinga. Binuksan ni Isidro ang telebisyon upang manood ng balita. Laking gulat niya nang makitang nahulog sa bangin ang kotse ni Michelle at lasog-lasog ang katawan nito habang naroon sa loob ng kotse. Walang sino man ang naging saksi sa pagkamatay ng dalaga. Dahil sa sumbalik na kapangyarihang taglay ng mutya ng bawang at ritual na isinagawa ni Mang Loloy, ay bumalik ang kulam kay Michelle. Maging si Lola Trinidad ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Uminit ang buo niyang katawan. Kahit anong gamot ang inilapat ng mga anak niya, ay hindi pa rin ito nalunasan. 2 araw lamang bago namatay si Michelle, ay namatay din ang matandang mangkukulam. Labis ang pag-aalala ni Karen kay Isidro nang mabalitaan ang nangyari sa binata. Hindi sila makapaniwala sa sinapit ni Michelle. Ramdam ni Mang Loloy na ang naturang babae ang siyang sanhi ng kulam. Lumipas ang panahon at nagkamabutihan sina Isidro at Karen. Umunlad ang kanilang pamumuhay dahil sa kanilang kasipagan at tiyaga. Hindi nasusukat ang kagandahan ng tao sa panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso. Sa modernong panahon ngayon, ay wala nang imposible na pagandahin ang sarili dahil sa tulong ng makabagong mga teknolohiya. Ngunit ang kabutihan ng puso at pagkatao ay walang katumbas na halaga at walang sino man ang makapagpapabago nito. Wakas.